to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, e-sabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So, may kita dun sa mga kumita through that. Pero I'm talking about kumita through that illegally, no? Meaning it changed public policy kasi nagkalagayan dyan or nagka-lobby money dyan. So, lahat ng bagay po may cost. So, pinag-uusapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba pag halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, nung time namin hindi noodles ang symbol nung kahirapan talaga, kung hindi yung kanin lang at asin, di ba? Yung wala nang ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon mahal ang bigas. Yung makapag-Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken or yung nga iba yung parang yung kanin mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? So alam niyo sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Soto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 13 na sinisisi sa amin ay, yung pala ay, alam din nila nung iba na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, wag imbestigahan. Hanggang ngayon, hindi inimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there. But the problem is trust Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 So, yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So, during the Spanish times, isa yung di kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So, all of that were partially true, but
you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So, yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So, yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So, my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakop sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial, pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, wag lang si Loren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga, iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. So may cost po. If we don't do anything now, the cost will not fall on me immediately. It will eventually, di ba, yung may individual akong pananagutan, pamilya ko, bayan ko, syudad ko, community. But it's really the next generation. So in the same manner na lumaban ng EDSA 1, EDSA 2, lumaban sa Napoles, sa napakaraming scandal is because we wanted it to end. Repentance, then reformation, restitution was there, hindi lang yun masyadong keyword dati, ngayon keyword siya. Pero pagbabago, renewal. 'Di ba sa tunay na renewal, the old is gone, 'di ba? So when you say that you're a new creation in Christ, it's a work of progress, pero kung dati may idols ka, dapat wala na. Kung dati immoral ka, dapat nawawala yung immorality. Kung dati nagnanakaw ka, hindi ka na dapat nagnanakaw. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon na headed by Senator Lacson, at hindi pa po tapos in-expect po namin. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na dinidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally, it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. I've been hearing the last few days, there's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. Pero may cost din yung hindi lumaban. Yung cost are the millions of Filipinos who will have to go abroad because walang trabaho dito. The cost will be the millions of Filipinos na hindi mapapagamot kasi nanakaw yung panggamot or pang-ospital. The cost will be millions of Filipinos na mababansot because there's not enough money or not enough programs for the first 1,000 days ng buhay ng tao, no? Or including yung healthcare ng buntis, di ba? The cost is, huli na tayo sa tourism, halimbawa sa education, or as a country, no?
There was a time in the 60s, second to Japan tayo. Then there was a time second to the last. Then during the time of President Ramos, yun, umarangkada na tayo. During the time of President Pinoy, umarangkada na tayo. During the first 3 years ng Duterte administration, grabe na po yung pinuntahan ng ating ekonomiya. Not perfect, nandun ng corruption, but it wasn't systemic.